At syempre maraming salamat sa iyo, Carla. Talaga naman napaka-interesting ng pagiging isang rockstar at saka isang tsuper na rin. Ngayon naman, siyempre nasa usapan na tayo ng tsuper. Pag-usapan naman natin ang Stop and Go Coalition. Ngayong magkakasama natin ang President na si Mr. June Magno, pati na rin ang Secretary General na si Mr. Anthony Inopiques. Good morning po, sir. Good morning at good morning sa lahat ng tagapanood ng inyong programa. Opo, sir, una po Magandang siguro, umaga po. pag-usapan po natin ano po ba itong Stop and Go Coalition, kasi I'm sure na marami po sa ating mga kababayan ang hindi naman po ganun ka-aware kung ano po ang inyong samahan. Actually, itong Stop and Go, nabuo namin ito noong 2009 from Copauda, which is the Copauda, yung aming original group na nakakonsentrate lang sa mga FX or UB. Noong 2009, nabuo namin ito sa kadahilanan na maraming problema yung mga driver ng tricycle, taxi, jeep na kagrupo rin namin. So kami gumawa ng isang koalisyon para ma-deliver namin yung benepisyong kailangan ng mga taong ito. At ang una namin naging proyekto rito ay yung maging ng compulsory SSS. At ito naman ay naipatupad ng ating DOTC at ng SSS. Ang naging problema lang, hindi naging matagumpay ito dahil sa hindi ito na ipagpatuloy. Tapos naging sanhi pa ito ng corruption kasi ginagawa na lang parang kulang sa monitoring. Sad to say, no, na sorry to say na ang monitoring kasi ang nagkulang kung paano i-implement. Pero ito po, sir, sabi nyo nga po nakatuwang po ninyo yung SSS, and alam na naman po natin na ang SSS ay may bago pong programa nga po para sa mga tricycle driver, yung Alcansya naman po. Is this something na nakakatulong po para sa mga miyembro ng inyong koalisyon? Oo, bali yung Alcansya, bagong programa na sana gusto naming samahan. Meron kasi tayong ipinasa yung mandatory coverage namin. Hindi lang siya kasi na-enforce ng tama. Kung maire-recall ko sa inyo, nung nagkaroon ng calamity, yung Ondoy, lahat ng obrero na tinatawag natin, nagkaroon ng SSS benefits. Ang driver, wala. Pero ang rason po dahil dito ay hindi po sila dahil ang kita nga po ng mga driver ay on a day-to-day basis. Kaya isip ng SSS na masolusyonan to na paglalagay nga po sa Alcansya, kung kunwari meron po kayong kita, pwede ko po makapagsantabi ng inyong mga naiipon. Maganda naman yung programang pinatupad ng SSS pero hindi applicable sa lahat. Katulad namin, ang tricycle kasi naka-station niya sa isang area lang eh. Kami hindi naman. May mga terminal din kami. Pero point to point kami, no? Yun ang magiging problema. Yung mandatory SS namin noon, kung yun ay ipatupad lang ng diretso, katulad ng nasama ng ating Secretary General na maraming mga, noong panahon ng bagyo, Undoy, mga yan, wala nakapag-loan na driver eh. Pero nakapag-loan dito, mabuti pa yung mga casual na mga nasa mga sales lady, nakapag-loan sila. Yes. Ito mga ito, wala. Kasi nga, wala silang, at marami pa sa ating mga kumpanya ng mga pampasahero sa sakyan, hindi nag-i-limit ang SS yan. Yun ang sana ang matugunan pa ng ating SSS na yung i-monitor ng lahat ng kumpanya ng ito para yung mga driver naman hindi doon sa kapabayaan ng kanilang kumpanya. Yes, and then I'm sure naman po yung sinasabi nyo nga pong problema po dahil mga sa terminal po ay masusolusyonan din po naman nila dahil siguro pwede po sila maglagay na kanilang mga Alcansya nga po sa mga terminal para kumbaga pagkatapos kumita na isang araw ng driver, pwede po sila makapaglagay dito. So aside po sa mga nabanggit ninyo, ano pa po ba yung mga ibang layunin nga po ng inyong koalisyon? Ang unang layunin namin, syempre ang aming advocacy dyan, talagang ang layunin namin, makapagserbisyo ng maganda sa ating mga mananakay. Yes. Yun ang una-una. Pangalawa, yung matulungan ang mga nangangailangan ng mga tsuper na lalo na sa panahon ngayon na napakaraming problema. Yun yung pangalawa. At mabigyan pa ng maganda solusyon yung lahat ng problema na may kaugnayan sa ating transportasyon. Basically, may angat yung general na katayuan ng tsuper. Kasi nga, marginalized. Kaya may representation sa Congress eh. Make it work. Kumbaga, iangat. Kasi tingnan nyo yung estado ng driver, licensed, skilled. Diba? So, professional, oo. So, yung dapat na iniisip namin na dapat nakukuha ng tsuper, makuha niya fully. Okay. So ito pong inyong coalition po ay nationwide po?
Yes, nationwide to. And meron po ba kayong idea kung gaano po kadaming miyembro po ninyo meron ang coalition nyo nationwide? Kung nationwide po, dahil ito po yung kasama namin ng tricycle, alam naman natin ng tricycle. Napakarami po. Kung alam ko, ang tricycle, nasa 5 million na yan nationwide. Opo. Ano? Pero ang amin dito, kasama na yung jeep, kasama na yung mga UBIT, mga FX, na nationwide, so na 65 lang siguro yan. Sir, kayo po ay isang non-government organization po. Pero meron po ba kayong mga katuwang na ahensya ng gobyerno na nakakausap po ninyo na tinutulungan din at sinusuportahan din po inyong mga advokasya at mga Yun po gawain? ang malungkot eh. Kasi kami po, tumutulong sa ahensya. Lalo na po, may kaugnayan sa aming mga trabaho. Problema, wala kaming nakukuhang tulong. Kung meron man, ito yung mga maliliit na individual na problema ng mga aming miyembro. Pero okay. yung as a whole, wala naman kami nakukuha pang gano'n kabigat na tulong. Opo. Sir, ano po ba yung masasabi niyo yung pangunahing problema po ng mga drivers? Kung yung mga kasama po ng mga miyembro po ninyo or yung mga kung kayo po mismo may mga operator din po nung nakaraan po. Ilagay siguro natin yan sa yung market analysis. Kanina na pag-usapan natin yung pagtataas ng diesel prices. Yes, magtaas nga po today ng 50 centavos ang diesel. Yes, kasi ang normal na pagkilos, pagka nagtaas ang diesel, humihingi kaagad ang sektor ng pagtataas rin ng pamasahe. Opo. Ngayon, kami, we are in agreement na pagka nagtaas kami ng pamasahe, wala rin kaming pinahirapan, kundi yung di sa amin. Kasi yung asawa namin, yung anak, yung aming mga estudyante, pasahero din yan eh. Kaya kami, we'd rather go and solve yung ibang mga problema na hindi basically yung diesel prices lang. Katulad ng colorum, yung out of line, yung kotong. Yan, ma-solve yan, mawala yung mga unneeded competition, unneeded na expenses. Dapat aangat yung kita nung tsuper without necessarily fare hike. Yes. Alam mo kasi hindi yung sa amin hindi sagot yung pagtaas ng fare. Kasi kung sa katulad sa area nila, sa Montalban, kung ang tumatakbong sasakyan sa kanila ay nasa 500, ang 200 doon ay colorum o out of line. Imagine mo yung 200 na yun, ilang pasahero ang pwede mong ilagay dito sa mga legal na hindi na kailangan humingi ito ng additional fare. Kasi nga, na pampasaherong jeep na colorum, sapat na para dito sa 50 centimos na in-adjust na naman ngayon ng ating gobyerno, ng ating mga oil companies. So, hindi sagot yung, at saka kami kasi hindi kami naniniwala na makukuha ito sa rally, makukuha ito sa ito. Kami, ang aming grupo ay more on table dialogue. Yes. Sa amin, yung mga rallying yan, last option lang namin yan kung wala lang kami pupuntahan. Sir, meron po ba kayong siguro mga pinopropose po like na alternative fuel din po siguro para makatipid na rin siguro sa pagpapasada, sa pagbayad ng presyo ng diesel? Actually, yan po ang aming pananaw na ang pagtaas po ng diesel, hindi po kasagutan yung mga rally dito, rally doon. Alam ko, may mga magagalit sa akin sa sinabi kong yan. Pero kami po naghanap ng alternative. Although nakakita kami ng alternative, ang problema lang namin ngayon yung financial backup. Yun lang ang problema namin. Dami talaga natin natutunan ngayon umaga mula sa Stop and Go Coalition. Maraming salamat po sa inyo, Secretary General Anthony Inopiquez at President June Magno. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sana pa lumawak po ang inyong programa. Yes. Salamat.